Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1491 hanggang Kabanata 1500. Kabanata 1491. Sabi ni Daotong kay Yehan, Yehan, ayos lang, mabait siyang tao, gagawin niya ang sinasabi niya, huwag nang banggitin pa kami ni Xiao Yuangang. Tumango si Yehan at nakangiting sabi, hindi ko inaasahan na makikilala kita sa lungsod ng kadiliman pagkatapos umalis sa Jansong. Mukhang hindi pa tapos ang tadhana natin sa isa't isa. Haha, syempre, dahil nagkita tayo sa madilim na lungsod na ito, magsasaya tayong tatlo rito. Nakangising sabi ni Xiao Yuangang at puno ng lakas ng loob ang mga mata niya. Pero na, hindi ito ang lugar para mag-usap, pag-usapan natin ng mas detalyado pagpunta na natin sa Wulaiman. Wulaiman, ito ay isang puwersang itinatag ni Shi Wulei lamang. Bagaman hindi ito gaanong makapangyarihan, kahit papaano ay makakakuha ito ng isang lugar sa lugar na ito, na mas malakas kaysa sa mga walang ugat na lumulutang na mga halaman na walang kakayahang maasahan. Makalipas ang kalahating oras, sinundan ni Yehan sina Daotong at Xiao Yuangang patungo sa pintuan ng walang luha, na isang medyo malaking bahay kung saan nanirahan ang 12-dosenang tao. Sa looban ng Wulei Gate, nakaupo si Shi Wulei sa isang malaking upo ang yari sa balat ng tigre, tinitignan si Yehan ng may malamig na mga mata, habang si Liaoyun ay nakatayo sa likuran niya at pinagmamasdan si Yehan ng may madilim na mga mata. Ang taong pumatay sa akin, dapat mo bang bigyan ako ng paliwanag ngayon? Malamig na sabi ni Shi Wulei kay Yehan habang nakataas ang mga paa. Nang marinig ito, walang pakialam na sabi ni Yehan, hindi ko alam, anong klaseng paliwanag ang gusto mong ibigay ko sa iyo. May kakaibang pag-alon sa mga mata ni Shi Wulei, mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga daliri, tinitigan si Yehan at sinabi, sumali ka sa aking Wulaiman, at makinig ka sa akin mula ngayon. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Liaoyun, Ate Wulei, medyo hindi angkop na gawin ito, pinatay niya ang mga tao natin, paano mo mapapaniwala ang publiko ng ganito? Hindi mo na kailangang turuan ako kung ano ang gusto kong gawin. Walang pakialam na sabi ni Shi Wulei, at mayabang na kumaway ng kanyang kamay. Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Liaoyun, at naging napakasam ng kanyang mukha. Bahagyang nagulat ang mga mata ni Yehan, tinitigan niya si Shi Wulei at sinabi, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple, sabi ni Shi Wulei. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, kung gusto mo akong sumali sa Wulaiman, maaari akong pumayag, ngunit mayroon din akong isang kondisyon. Anong mga kondisyon? Mahinang tanong ni Shi Wulei. Sabi ni Yehan, tulungan mo akong maghanap ng isang tao sa madilim na lungsod. Sige, maaari kitang pangakwan. Tumango si Shi Wulei, kayang saktan ni Yehan si Liaoyun, at nasa rurok pa rin siya ng huling yugto ng kaharian ng langit at tao. Pinatay niya ang maraming mga master na dinala ni Liaoyun, isang nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban, na nagpaparamdam kay Shi Wulei na gustong kumuha. Deal! Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yehan. Mukhang isang walang awang tao si Shi Wulei na matagal nang naninirahan sa madilim na lungsod. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang mahanap ang sinaunang master ng espada. Mas mainam para kay Han na maghanap ng karayom sa isang tambak ng dayami dito ng mag-isa. Nang makita ito, pareho sina Daotong at Xiao Yuangang ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ito ang pinakamagandang resulta. Sumali si Yehan sa pintuan ng walang luha, at makakalaban silang muli sa madilim. Mas mainam na makipagtulungan sa mga taong kakilala mo sa lugar na ito kaysa makipagtulungan sa mga masasamang lalaki. Maligayang pagdating sa pagsali sa aking Wulaiman. Shi Wulei ang pangalan ko. Tumayo si Shi Wulei at inilahad ang kanyang kamay kay Yehan. Mayroon ding isang napakamasarap na ngiti sa kanyang mukha, bagaman medyo mayabang pa rin siya. Yehan ang pangalan ko. Nagkamayan ang dalawa. Ang eksena na ito ay napunta sa mga mata ni Liaoyun, na nagparamdam sa kanyang kutis na mas lalong pangit, at ang mga madilim na mata ay halos sumabog sa apoy. Ate Wulei, hindi maganda, nandito na ang mga tao mula sa Bloodgate. Sa oras na ito, sa labas ng pintuan ng bakuran, isang taong tumakbo papasok na may nag-aalalang ekspresyon.
Nang marinig ito, ang mukha ni Shi Wulei na kasing puti ng jade ay nagpakita ng isang mapagmataas na tingin. Zhu Changqiu, ang aming Wulayman at ang kanyang suman ay palaging nagkakaisa, bakit siya pumunta sa aking Wulayman? Terra, sumama ka sa akin palabas para tumingin. Pagkatapos sabihin iyon, iwinawagayway ni Shi Wulei ang kanyang mahabang pilak na balabal, at lumabas na may hawak na pilak na baril. Nang makita ito, ang mga tao mula sa Wulei sect ay nagsilabasan, at si Yehan ay sumama kina Dao Tong at Xiao Yuangang na lumabas sa pangunguna ng dalawa. Sa labas ng tirahan ng Wulayman, isang grupo ng mga master na may mabangis na aura ay nagtipon na, tinitignan ang Wulayman, isang nakakatakot na aura ang inilabas mula sa kanila, tinatakpan ang buong Wulayman. Hindi nagtagal, dinala ni Shi Wulei ang mga tao mula sa Wulei sect palabas, walang pakialam na tinitignan ang grupo ng mga mabangis na master, si Yehan ay kasama rin nila, tinitigan niya ang taong nasa tapat, at agad, ang figure ng lalaking may peklat ay napunta sa paningin ni Yehan. Ang mukha ng lalaking may peklat ay sariwa pa rin sa alaala ni Yehan. Sa pagpasok sa madilim na lungsod, ang lalaking ito ay nanguna sa isang grupo ng mga mabangis na malalaking lalaki na gustong pumatay at magnakaw sa kanya. Ang iba pang mga tao ay namatay sa ilalim ng espada ni Yehan. Nang makita ang taong ito, kumunot ang noo ni Yehan, at kumislap ang liwanag sa kanyang madilim na mga mata. Kabanata 1492. Zhu Changqiu, ang aking Wulayman at ang inyong Zuman ay hindi nagkakasalungatan, bakit mo dinadala ang mga tao sa aking Wulayman? Bumaba si Shi Wulei sa hagdanan na may hawak na pilak na sibat, ang kanyang mga mata ay walang pakialam. Tinitignan ng isang binata na mga 26 o 7 taong gulang, ang lalaking ito ay nakasuot ng pulang damit, ang dalawang kamay ay nakatago sa ilalim ng pulang damit, ang mga mata ng agila ay nagbibigay ng pakiramdam na parang isang makamandag na ahas, isang malakas na mabangis na aura ng dugo ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Sinasabing ang binata na nakasuot ng pulang damit ay may mga matang parang espada at isang malungkot na ekspresyon. Nakangiti siyang uhaw sa dugo at nagsabi, Shi Wulei, narinig ko na kinuha ng inyong Wulayman ang isang batang lalaki na may sirang braso ngayon. Gusto kong malaman kung nasaan ang taong iyon ngayon. Bakit hindi mo ito ilabas at hayaan akong tingnan? Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Shi Wulei, ngunit hindi nakakagulat na nalaman ito ng Zuman. Ang anumang kaguluhan sa lugar na ito ay hindi maitago sa ibang mga puwersa, ngunit bakit hinanap ni Zhou Tianzhou si Yehan? Ang kamay ni Yehan ay dahan-dahang inilagay sa hawakan ng espada. Hindi mabait ang dumating. Nararamdaman na niya ito mula sa nakakapresyong atmosfera sa hangin. Kaagad pagkatapos sabihin ni Zhu Tianzhou ang mga salitang iyon, lahat ng tao mula sa Wulei sect ay ibinaling ang kanilang atensyon kay Yehan. Nang makita ito, sa likuran ni Zhu Tianzhou, ang lalaking may peklat ay biglang naging mapanganib, at nagsabi, Master, ito ang lalaki. Lahat ng aming mga kapatid sa labas ng lungsod ay pinatay niya. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao mula sa Wulayman. Siyempre, ang ilang mga tao mula sa Bloody Gate sa labas ng lungsod ay nakakaalam ng isang bagay o dalawa tungkol sa mga gawain ng Wulayman. Sadyang ninakawan at pinatay nila ang ilang mga practitioner na pumasok sa madilim na lungsod. Ang mahalaga ay ang relasyon sa pagitan ng Bloodgate at ng ikatlong si Wang Yanyo ay hindi pangkaraniwan, at maaga o huli ay magiging isang puwersa sila sa ilalim ng ikatlong si Wang Yanyo. Maraming maliliit na puwersa sa lugar na ito ang lubos na natatakot sa kanila. Yehan. Ang mga mata ni na Dao Tong at Xiao Yuangang ay napunta sa kanya. Alam ni Yehan kung ano ang gusto itanong ni na Dao Tong at Xiao Yuangang, kaya tumango siya. Nang makita ito, kinuyam ni na Dao Tong at Xiao Yuangang ang kanilang mga kamao, at tinitigan ang tao mula sa blood sect na may kasamaan sa kanilang mga mata. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Zhu Tianzhou ay umapaw, at ang mga matatalim na pupil na parang espada ay dahan-dahang bumagsak sa katawan ni Yehan. Ang nakakagulat na intensyon na pumatay ay umagos na parang alon, ang taong pumatay sa akin ay hindi ko hahayaang mabuhay ng payapa, Shi Wulei, ibigay mo sa akin ang taong ito, at ako, Zhu Changqiu, ay aalis na kaagad dito. Nang marinig ito, lahat ng tao sa Wulayman ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Shi Wulei. Ate Wulei, para sa taong ito, ang ating Wulei clan ay hindi kayang makipagtalo sa Blood Clan. Hindi pa nabanggit, ang relasyon sa pagitan ng Blood Clan at ng ikatlong si Wang Yanyo ay hindi pangkaraniwan, maaga o huli ay magiging isang puwersa ito sa ilalim ng pamumuno ni Yanyu, hindi na talaga natin kailangang salungatin sila. Lumapit si Liao Yun, nakatayo sa tabi ni Shi Wulei at nagsabi. Ang mga salitang ito ay nagparamdam ng lamig sa mga mata ni na Dao Tong at Xiao Yuangang.
Kung ang taong hinahanap ng blood date ngayon ay ikaw, dapat ko bang ibigay ka? Walang pakialam na tinignan ni Shi Wulei si Liao Yon, dahilan upang manginig ang ekspresyon ni Liao Yon. Sabi ni Shi Wulei, sa Wulei Gate, ako, Shi Wulei, ay hindi magbibigay sa iba ng sino mang sumunod sa akin, kung gagawin ko ito ngayon, sino ang magsusunod sa akin, Shi Wulei ng buong puso sa hinaharap. Medyo nagulat si Yehan. Ang ginawa ni Shi Wulei ay nagparamdam sa kanya ng higit na pagkagusto sa babaeng ito na nakilala niya nang wala pang isang oras. Ang babaeng ito ay maaaring pumatay ng mga tao na parang dayami, ngunit kahit papaano ay pinahahalagahan niya ang pagmamahal at katapatan. Kahit na siya ay sumali lang sa Wulei sect, walang pagbubukod ang lahat. Kaya pala sumali sina Daotong at Xiao Yuangang sa Wulei sect. Ang ganitong leader ay may karapatang sundin ng mga tao. Ang uhaw sa dugong liwanag sa mga mata ni Zhou Tianzhou ay umapaw, at isang makapangyarihang mabangis na aura ng dugo ang sumabog. Mula sa likuran niya, ang mga master ng Blood Sect ay puno na ng intensyon na pumatay, at hindi sila matatakot sa kanilang mabangis na estilo. Ang pintuan na walang luha. Shi Wulei, kaya ayaw mong ibigay ang taong ito. Ang pulang damit ni Zhou Tianzhou ay kusang lumipad ng walang hangin, at ang damit ay lumipad palayo, para lamang makita ang dalawang kamay ni Zhou Tianzhou na nakatago sa mga manggas. Nang makita ito, iwinawagayway ni Shi Wulei ang pilak na sibat sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay puno ng paggalang, at ang lakas ng loob sa kanyang mga mata ay walang kapantay, at ang peklat sa kanyang mukha ay nakakatakot na parang isang centipede. Ang lakas, ang iyong sariling mga kakayahan ay hindi kasing husay ng mga tao, at nararapat lang kung mamamatay ka. Ngayon ay humihingi ka sa akin ng tao, sa tingin mo ba, ako, Shi Wulei, ay magiging uri ng kontrabida na takot mamatay? Lalaki, ako, Shi Wulei, ay hindi ibibigay. Depende kung mayroon kang lakas na kumuha ng mga tao mula sa aking No Tears Gate. Paglabas lang ng mga salitang ito, isang alon ng talas ang agad na binalot sa mundo, at ang mga master ng Wulaiman at ang mga master ng Bloodmen ay agad na nagkaharap. Ang nakakatakot na aura ay magkakaugnay sa hangin, na nagpapahiwatig na ang isang madugong labanan ay magsisimula sa tirahan ng pintuan ng luha. Ang mga ganitong bagay, tulad ng paglalaban sa pagitan ng dalawang puwersa, ay madalas na nangyayari sa lungsod ng kadiliman. Si Zhou Tianzhou ay mukhang malungkot at mapanganib, tinitigan niya si Shi Wulei, at nagsabi sa isang malamig na tinig, sinasabing ikaw, Shi Wulei, ay ang reyna ng karahasan. Mukhang kinakailangan para sa akin, Zhou Tianzhou, na pumunta at tingnan kung gaano kakalakas, ang marahas na reyna na si Shi Wulei, ngunit natatakot ako na hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Gusto kayong makipaglaban ng Bloody Clan, at ang aking Wulei Clan ay sasamahan kayo anumang oras. May hawak na sibat si Shi Wulei sa kanyang kamay, at ang kanyang pilak na balabal ay lumilipad na parang isang diyosa ng digmaan, puno ng lakas ng loob. Ha! May tapang ka. Malamig na sabi ni Zhou Tianzhou, Shi Wulei, hindi marami ang hindi nakakaalam ng mga paraan ng aming zuman sa teritoryo ni Haring Yan. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mananalo ako, Zhou Tianzhou, at gagawing mawala ang inyong Tears Free Gate sa teritoryo ni Haring Yan. Talaga! Sa wakas ay sumuko si Shi Wulei, at nagsabi, ang aking Wulei Gate ay naghihintay sa inyong Blood Gate, at pagkatapos ay makikita natin kung alin ang mas malakas, ang inyong Blood Gate, o ang aking Wulei Gate. Makikita mo, sa sandali ng iyong kamatayan, hahayaan kitang subukan ang paraan ng aking blood sect sa pakikitungo sa kaaway, lalo na ang isang babaeng may lasa tulad mo. Tinignan ni Zhou Tianzhou si Shi Wulei ng isang mapang-asar ng ngiti, iwinawagayway niya ang kanyang pulang damit, nagiging isang sinag ng dugo at sumugod patungo sa kalangitan sa itaas. Ang mga tao mula sa Blood Gate ay sumunod sa likuran, at nawala ng walang bakas na may isang umaaligid na kasamaan. Nang makita ito, ang mukha ni Shi Wulei ay walang ekspresyon, ngunit ang mga puso ng mga tao sa Wulei sect ay naging medyo mabigat. Ang lakas ng Blood Sect mismo ay hindi mahina, at mayroon itong kaugnayan sa ikatlong si Wang Yanyo, na nagparamdam sa mga tao ng Wulei Sect ng presyon. Maraming tao ang tumingin kay Yehan, at unti-unting nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Kung hindi dahil kay Yehan, ang Wulaiman ay hindi magiging ganito. Sa tirahan ng Wulaiman, sina Yehan, Daotong, at Xiao Yuangang ay nakaupo sa iisang looban at nag-uusap. Pagkatapos ng huling paglalakbay sa Sword Demon Battlefield, pareho nina Daotong at Xiao Yuangang ay may mga puso sa kanilang mga puso. Hinahangaan nila si Yehan, at mas nagpapasalamat pa. Sa Great Chu Dynasty, mayroon bang ganitong halimaw na tulad ni Yehan?
Gayunpaman, nang makita ang walang laman na mangga sa ilalim ng kaliwang braso ni Yehan, kinagat ni na Daotong at Xiao Yuangang ang kanilang mga labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang sitwasyon na hinarap ni Yehan sa Jansong noong araw na iyon, ay hindi nila kayang makialam. Upang magsimula, maaari lamang nilang panoorin si Yehan na inaapi ng Jansong at dumadaan sa krisis ng buhay at kamatayan. Kabanata 1493. Yehan, bakit ka napunta sa lungsod ng kadiliman? Nang makita ang katahimikan sa paligid, binago ni Daotong ang paksa at nagtanong. Ngumiti si Yehan at nagsabi, ang guro ang nag-utos sa akin na pumunta rito para maghanap ng isang tao, ngunit nasa madilim na lungsod na ako ng 3 araw, at hindi ko pa rin nahanap ang kinaroroonan ng taong iyon. Sa daan, kapatid na Daotong, hindi ba dapat nasa Jansong ka? Bakit ka napunta sa lungsod ng kadiliman? Sabi ni Xiao Yuangang, ang Loshi si Jansong, hindi ko kailangan. Hindi ito isang bagay, isang grupo ng mga kontrabida na sumasalungat sa kanilang mga pangako, huwag nang sabihin pa ang tungkol sa kanilang kapangyarihan, at gusto silang patayin lahat. Walang kabuluhan na minsan kung pinangarap na sumali sa ganitong sekta. Sabi ni Daotong kay Yehan, Yehan, pagkatapos mong dalhin ng emperador, umalis din kami ni Xiao Yuangang sa Jansong. Ang ganitong sekta ay hindi sulit na salihan. Pagkatapos naming mag-usap, agad akong pumunta sa lungsod ng kadiliman, at plano kong magkaroon ng karanasan dito, at pagkatapos ay lumabas para mabuhay. Hindi ako naniniwala na sa kakayahan naming dalawa, hindi kami makakaunlad ng hindi umaalis sa sekta. Nang marinig ito, tumango si Yehan at nagsabi, ang mga resources ng sekta ay tiyak na mahalaga, ngunit ang paglabas at paggala, ang pagdanas ng buhay at kamatayan, at ang paghahanap ng iyong sariling mga oportunidad ay maaaring hindi ka mapigilan na lumago. Sa daan, dapat kang magkaroon ng ilang mga resources kapag pumunta ka sa lungsod ng kadiliman. Ilang panahon na, narinig mo na ba ang pangalang Sinaunang Master ng Espada? Sinaunang Master ng Espada. Parehong umiling sina Daotong at Xiao Yuangang, at sabi ni Daotong, si Shi Wulei ay mas matagal na nanatili sa madilim na lungsod kaysa sa amin, kaya ipacheck natin sa kanya at baka may mga clues. Iyan lang ang paraan. Nag-isip sandali si Yehan, at nagsabi, kapatid na Daotong, sino ang bloody heavenly enemy kanina? Sigurado ka bang kaya siyang labanan ng Wulayman? Sabi ni Daotong, si Zhu Tianzhou ang leader ng isang maliit na grupo sa teritoryo ni Haring Yan, ang Blood Sect ay kilalang kilala sa teritoryo ni Haring Yan. Maraming maliliit na kapangyarihan ang medyo naiinggit sa kanila. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay malapit ang relasyon ni Zhu Tianzhou sa ikatlong si Wang Yanyu. May chismis na balak ng ikatlong si Wang Yanyu na isama ang Blood family. Mas mapangahas pa. Ikatlong si Wang Yanyu, kumunat ang noo ni Yehan. Nang pumasok siya sa madilim na lungsod noong araw na iyon, narinig niya ang tungkol sa taong ito mula sa nakatakas na lalaking may peklat. Mukhang ang taong ito ay isang napakamakapangyarihang tao. Sabi ni Daotong, ang ikatlong hari, si Yanyu, ay ang anak ni Haring Yan. Si Haring Yan ay isa sa 3 City Lord ng madilim na lungsod. Ang kanyang lakas ay napaka-nakakatakot, at nagtipon siya ng isang grupo ng napakamakapangyarihan at walang awang mga tauhan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Walang sino man ang nangangahas na manggulo sa teritoryo, at ang mga maliliit na puwersa na naninirahan sa teritoryo ni Yanwang ay kailangang magbayad ng 10,000 Spirit Stones sa Yanwang Palace bawat buwan, kung hindi ay pupuksain sila ng Yanwang Palace. Haring Yan, ang teritoryo ni Haring Yan. Sabi ni Yehan, maaari bang may mga rehiyon pa rin sa madilim na lungsod na ito? Siyempre meron. Sabi ni Xiao Yuangang, ang buong madilim na lungsod ay napakalawak at maaaring hatiin sa 4 na pangunahing rehiyon, Silangan, Timog, Kanluran, at Hilaga. Kasalukuyan tayong nasa silangan ng madilim na lungsod, at ang overlord dito ay si City Lord Yanwang, ang overlord sa kanlurang lugar ay si Haring Wusheng, at ang overlord sa hilagang lugar ay si Haring Helian. Ang lakas ng tatlong ito ay maituturing na nasa tuktok ng madilim na lungsod. Tungkol naman sa 3 maliliit na hari, sila ang kanilang mga tagapagmana. Halimbawa, si Yanyu, isa sa 3 maliliit na hari, ay ang anak ni Yanwang. Siya ay napakamakapangyarihan at isang tauhan sa listahan ng mga bayani. Ang 2 pang maliliit na hari ay ang anak ni Haring Wusheng, at ang anak ni Haring Helian, silang lahat ay mga henyo sa listahan ng mga bayani. Sa ilalim ng 3 pangunahing puwersa ni Yanwang City Master, Wusheng King City Master, at Helian King City Master, mayroong kakaunti bilang 12 ng tao sa bawat lugar. Mayroong maraming daan-daang maliliit na puwersa. Mukhang ang sitwasyon sa madilim na lungsod ay talagang komplikado. Pumikit si Yehan.
Sa madilim na lungsod, mayroong tatlong malalakas na City Lord, at maraming maliliit na puwersa sa ilalim nito, at mayroon ding ilang makapangyarihang mga kontrabida na nasa kapangyarihan, tiyak na hindi isang simpleng bagay ang makakuha ng matibay na posisyon dito. Sa daan, ang silangan, kanluran, at hilaga ay inookupahan ng tatlong City Lord na ito. Paano naman ang timog? Sino ang master sa lugar na iyon? Tanong ni Yehan. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Daotong at nagsabi, hindi tayo gaanong nakakaalam tungkol sa sitwasyon sa timog. Narinig ko kay Shiwuli na ang timog ay tila isang hindi inaangkin na lupain, ngunit mayroong isang napakamakapangyarihang pag-iral doon, kaya't sina Haring Yan, Haring Wusheng, at Haring Helian ay hindi nangangahas na iunat ang kanilang mga kamay. Nang marinig ito, tinaasan ni Yehan ang kanyang mga kilay. Sabi ni Daotong, Yehan, kung gusto mong maghanap ng isang tao, hayaan mong tulungan ka ni Shiwolei. Ang dalawa sa amin ay wala pang isang buwan dito, at mayroon lamang kaming pangkalahatang pag-unawa sa madilim na lungsod. Tumango si Yehan, at pagkatapos, ang tatlo sa kanila ay pumunta sa lugar ng pagpupulong ng Wulayman. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng pagpupulong na ito, naroon din sina Shiwolei, Liaoyun, at isa pang master ng Wulayman. Ang taong ito ay katulad ni Liaoyun. Sila ay nasa gitnang yugto ng pagkakaisa. Nang makita sina Yehan at ang tatlo pa na pumasok, si Liaoyun, na may pinag-uusapan, ay agad na tumigil at bumantong hininga. Ang tatlo sa inyo ay dumating sa tamang oras. Sa ngayon, nakipagtalo na tayo sa Bloodgate at sa Bloodgate. Baka ang paghihiganti ng Bloodgate ay darating na agad. Sa makatuwid, dapat tayong maging handa laban sa mga aksyon ng Bloodgate sa nakalipas na ilang araw. Siyempre, kasama ako, hindi na tayo dapat matakot sa kanyang Bloodgate. Kung ang paghihiganti ng dugo ay ng ahas na dumating, hahayaan kung ang dugo niya ay sumabog sa lugar. May nakamamatay na tingin si Shiwulei sa kanyang mukha, bilang reyna ng karahasan, hindi niya kailanman hahayaang ang ganitong bagay ay maging malabo. Umupo si Yehan at nagsabi, pasensya na, nagdulot ako ng problema sa inyo nang dumating ako dito. Iwinawagayway ni Shiwulei ang kanyang kamay at nagsabi, ako ang nagdala sa iyo sa aking Wulei Gate. Dahil pumasok ka na sa Wulei Gate, ako ay tao ni Shiwulei. Paano ko kayo ibibigay kay Zhu Changqiu? Ano ang magagawa ni Shiwulei? Mag-ikot-ikot sa teritoryong ito ni Yanwang. Ate Wulei, si Zhu Tianqiu ay maaaring maging miyembro ng ikatlong Siwang Yanyo sa lalong madaling panahon, iniisip ba natin ang pangmatagalang epekto ng bagay na ito? Hindi mapigil ang sabi ni Liaoyun. Kung sisirain ng aking Wulei sect ang kanyang blood sect, walang silbi ang kanyang paghihiganti. Ano ang silbi ng ganitong tao? Mayabang na sabi ni Shiwulei. Sabi ni Yehan, narinig ko na ang Bloodgate ay kinatatakutan ng maraming maliliit na puwersa sa teritoryo ni Haring Yan, at ang kanilang pag-uugali ay napakamasama. Kung ang Bloodgate ay sisirain ng Bloodgate, hindi lamang ito mang-aalog ng bundok, ngunit magpapataas din ito ng reputasyon ng Bloodgate sa teritoryo ni Lord Yan, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tinignan ni Shiwulei si Yehan at nagsabi, matatalino, bagaman ang mga taong naninirahan sa lungsod ng kadiliman ay mga masasama at masasamang tao na pumapatay ng walang pag-aalangan, ang mga di makataong puwersa tulad ng Bloodgate ay bihira. Kung sirain ang Bloodgate, hindi lamang magiging sikat ang aking Wulei Gate sa teritoryo ni Yanwang, at mang-aalog ito ng mga bundok at mang-iinis ng mga tigre laban sa ibang mga puwersa, at magagawa ko rin kunin ang lahat mula sa Bloodgate. May mga panganib sa paggawa ng anumang bagay. Gusto naming tumayo ng buo ang aming Wulayman sa teritoryo ni Haring Yan at patuloy na lumago. Sa tingin ko kaya nating tanggapin ang panganib na ito kasama ang Zuman. Malalim na sabi ng master na si Shenfeng. Sa tingin ko ay hanggal na tanggapin ang panganib na ito para sa isang taong kakasali lang sa Wulayman. Nakakasuklam ang boses ni Liaoyun, at medyo hindi nasisiyahan ang mukha ni Shiwulei. Kabanata 1494. Maaari bang gusto mo pa rin akong ibigay si Yehan? Kumunat ang noo ni Shiwulei, tinignan niya si Liaoyun at sinabi, sino man ito, hindi mahalaga kung sino ang pumasok sa aking Wulei Gate, tama man o mali, hindi ko siya ibinigay. Ang dahilan para lumabas sa iba para harapin, iniisip ni Zhu Tianqiu na sapat na ang kanyang lakas, ako, Shiwulei, ay nag-iisip na patayin ang kanyang blood sect. Mapangasar na ngumiti si Liaoyun, at agad na tumigil sa pagsasalita, at nagsimulang umupo sa kanyang upuan na nakapikit ang mga mata at nagpahinga ng isip. Binibining Wulei, matagal ka nang naninirahan sa madilim na lungsod, nagtataka ako kung narinig mo na ba ang sinaunang master ng espada.
Sa sandaling ito, tinanong ni Yehan si Shi Wulei kung ano ang iniisip niya. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Shi Wulei, at sinabi kay Yehan, "Pag-iisipan ko, paano ito, magpapadala ako ng isang tao para magtanong, basta't nasa madilim na lungsod siya, tiyak na malalaman niya." Tumango si Yehan, ngunit hindi kailanman naisip ni Yehan na kahit si Shi Wulei, na matagal nang naninirahan sa madilim na lungsod, ay walang impresyon sa taong ito. Sa tirahan ng Wulaiman, si Yehan ay inayos na manirahan sa iisang looban kasama si Daotong. Nang dumating ang gabi, nakaupo si Yehan na nakatapak sa kama at nagsasanay. Mula nang lumabas siya sa Swordmaster Pagoda, naramdaman ni Yehan na ang kanyang sariling lakas ay tumaas ng malaki, kasama ang pagsasanay ni Yehan sa pagpunta sa madilim na lungsod, siya, na nasa rurok na ng huling yugto ng Heavenly Human Realm, ay may lakas na tamaan ang unang yugto ng Unity Realm. Sa ngayon sa No Tears Gate, kasama sina Daotong at Xiao Yuangang, mapanatag si Yehan at aatake sa Unity Realm. Ang kapangyarihan sa katawan ay umiikot sa kalangitan, at ang mga hibla ng gintong kapangyarihan ay inilabas mula sa hugis gintong bato, na lahat ay lumulutang sa katawan ni Yehan na parang mga hibla ng magaan na usok. Mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Yehan, at habang ang kapangyarihan ng ginto ay patuloy na umaagos sa kanyang katawan, ginagamit ni Yehan ang puwersang ito upang atake sa Unity Realm, at ang umaapaw na puwersa ay dumadaloy sa katawan ni Yehan. Ito ay gumagalaw, na parang isang alon na patuloy na tumatama sa pampang ng ilog. Kasunod ng pagtama na ito, naramdaman ni Yehan na ang hadlang na pumipigil sa kanyang pag-unlad ay lumuluwag at lumuluwag, isang layer lamang ng lamad ang kulang, at isang bagong silang na malupit na puwersa ang maaaring tumagos sa kanyang buong katawan. Naramdaman ito, ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay bumilis, ang mga hibla ng gintong kapangyarihan ay lumangoy sa katawan ni Yehan na parang mga gintong kidlat, mabaliw na tumatama sa susunod na kaharian, at ang gintong kapangyarihan ay umungal, na ginagawa ang silid ni Yehan na puno ng isang nakakatakot na matalas na hininga. Si Yehan Jing ay nagbabantay sa altar. Pagkatapos ng mabaliw na pagtama na ito, ang kapangyarihan na pumipigil sa kanyang pag-unlad ay nagiging mahina at mahina. Basagin. Umagang si Yehan sa kanyang puso, ang kapangyarihan ng ginto ay naging isang malaking puwersa, tinatakpan ang buong katawan ni Yehan, na ginagawa ang kanyang buong katawan na natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag, na parang isang gintong Buddha. Sa katawan ni Yehan, ang kapangyarihan ng ginto ay magulong tulad ng isang alon, at ang puwersa na pumipigil sa kanyang pag-unlad ay malapit ng masira. Sa madilim na kalangitan sa gabi, sa tirahan ng Wulaimen, isang nakakatakot na mabangis na aura ng dugo ang biglang binalot ang kalangitan sa gabi sa itaas ng Wulaimen, at ang mabaliw na intensyon na pumatay ay dumating. Sa isang iglap, nakita ko ang piraso ng kalangitan sa gabi na mga pag-atake ay sunod-sunod na bumaba, na may mga liwanag ng mga kutsilyo at espada na magkakasalubong, at ang ilan sa mga master ng waterman na namamahala sa pagbabantay sa gabi ay agad na napuksa. Hindi maganda, pag-atake ng kaaway. Bigla, ang tunog ng malakas na pagsigaw ay nag-ugong sa tirahan ng Wulaimen, na umaalingaw-ngaw sa buong kalangitan sa gabi sa loob ng mahabang panahon. Shi Wulei? Ang babaeng iyon ay nang-ahas na huwag pansinin ang aking blood sect at patayin ako, walang iniwan. Sa kalangitan sa gabi, lumitaw si Zhu Tianchou na nakasuot ng pulang damit, at sa kalangitan sa gabi sa paligid niya, halos 100 figure ang lumitaw ng sunod-sunod, pagkatapos ay lahat sila ay bumaba sa kuta ng No Tears Gate, at nagsimula ng isang mabaliw na pagpatay. Zishenkyu, ikaw na masamang kontrabida, inaasahan kong sasalakayin mo ako sa No Tears Gate, papatayin kita ngayong gabi. Gamit ang isang wash, lumitaw si Shi Wulei, na nakasuot ng pilak na balabal, na may hawak na pilak na sibat sa kanyang kamay, na parang isang diyosa ng digmaan, lumitaw sa itaas ng kalangitan sa gabi, at sumabog na parang isang kidlat na sumabog, ang buong kalangitan sa gabi ay nayanig. Nanginginig siya dahil sa kanyang pagbaril, ito ay napakamarahas. Shi Wulei? Naghihintay ka lang na matanggal mula sa Wulaiman. Hayaan mong maranasan kung gaano kalakas ang reyna ng karahasan. Ang kamay ni Zhu Tianchou na nakatago sa kanyang manggas ay biglang sumilay, suntok na mabaliw na nakatutok sa pilak na sibat ni Shi Wulei at sumuntok palayo, taglay nito ang hindi maisip na nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga kamao ni Zhu Tianchou ay hindi ordinaryong mga kamao, ngunit isang pares ng mga bakal na kamao, ang bawat daliri ay gawa sa napakamalalakas na materyales, ang mga ordinaryong armas ay hindi makakayanan ang kanyang pares ng bakal na kamay. Sa isang iglap, ang sunod-sunod na mga figure ay nagangat sa kalangitan, at ang mga tao mula sa Wulaiman at Bloodmen ay naglunsad ng isang mabaliw na pagpatay sa kalangitan sa gabi na ito.
Lumitaw din sina Dao Tong at Xiao Yuangang, at gayon din sina Liao Yun at Shen Feng. Ang apat na master sa ilalim ng mga tauhan ni Wu Lei, syempre, mayroon ding mga master sa blood sect ni Zhu Changqiu. Ang nakakatakot na tunog ng labanan ay umalingaw-ngaw sa buong kalangitan sa gabi. Sa loob ng wala pang isang minuto, ang paligsahan na naganap dito ay nakakuha ng mga practitioner sa paligid. Ang sunod-sunod na mga silwete ay dumaan sa kalangitan sa gabi, tinitignan ang eksena sa kanilang paningin, bagaman gabi na, malinaw nilang nakikita ang pagpatay dito gamit ang kanilang paningin. Ang mga tao mula sa Blood Sect ang dumating para pumatay sa kanila, paano lalabanan ng mga tao mula sa No-Tier Sect ang mga ito? Hehe, hindi mo ba alam? Hiningi ni Zhu Tianzhou ang isang tao kay Shi Wulei ngayon. Narinig ko na pinatay ng lalaki ang miyembro ng Blood Family, ngunit tumanggi si Shi Wulei. Gamit ang walang awang ugali ni Zhu Tianzhou, syempre dapat siyang labanan ng walang luha. Hayop, nakikipaglaban tayo sa Blood Gate dito, ngunit nagtatago siya na parang pagong. Sa sandaling ito, malamig ang mga mata ni Liao Yun, ang anino ni Ye Han ay hindi nakikita sa buong battlefield, at ang mga tao ng No-Tier State ay labis na nagalit. Tawa. Kabanata 1495. Bigla, mula sa base ng No-Tier State, isang puting figure ang sumugod, ang espada ay pinutol sa kalangitan sa gabi ng nakakatakot, at higit sa 10 tao ang napatay sa kalangitan sa gabi kaagad ng maputol ang espada. Nang makita ang eksena na ito, nagulat ang mga Blood Master sa kalangitan sa gabi, ngunit bago pa mawala ang pagkagulat sa kanilang mga puso, ang figure ni Ye Han ay naglalakbay na sa kalangitan sa gabi. Ang Jian Guang ay nagpapatay sa bawat master ng Blood Sect na nakikipag-ugnayan sa kanya. Sa loob lamang ng ilang hininga, 20 tao na ang namatay sa mga kamay ni Ye Han. Sa battlefield na ito, maliban sa mga master ng secluded realm tulad ni Shi Wulei at Zhu Tianzhou na maaaring magbanta kay Ye Han, ang natitirang mga tao ay ganap na walang kwalipikasyon na makipaglaban sa kanya. Sa battlefield na ito, si Ye Han ay isang makinang pumatay, at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Nang makita ito, nagulat din ang mga tao mula sa Wulaiman. Ang binata na may sirang braso na nasa mga master ng Bloodmen ay parang isang Diyos na demonyo, at ang kanyang bilis ng pagpatay ay mas mabilis kaysa sa lahat ng tao sa Wulaiman na pinagsama. Sino ang taong ito? Napakalakas ng loob niya. Pumikit ang mga tao sa paligid ng kalangitan sa gabi nang makita nila ang eksena na ito. Hindi ko pa nakikita o naririnig ang ganitong master sa Wulei Sect. Maaari bang bagong recruit ni Shi Wulei na pumasok sa Wulei Sect? Haha, Dao Tong. Ang kapwa nating si Ye Han ay nakapasok na sa Unity Realm, at ang mga taong ito ay hindi pinapayagang patayin niya. Sa panahon ng labanan, malakas na tumawa si Xiao Yuangang. Alam nila ang lakas ni Ye Han. Nang siya ay nasa Heaven Human Realm, maaari niyang agad na patayin ang mga tao sa He Realm. Ngayon na si Ye Han ay nakapasok na sa He Realm, natatakot siya na kahit ang mga taong nasa rurok sa huling yugto ng He Realm ay hindi makakapagbanta sa kanya. Gamit ang abnormalidad ng taong ito, ang pag-atake ng Bloodgate ngayong gabi ay tiyak na magiging isang sakunang pagkabigo. Naisip ni Dao Tong, ang kanyang bakal na kamao ay mahirap maghanap ng kalaban sa battlefield na ito. Sa pamamagitan ng unang yugto ng Unity Realm, ang mga tao ay pantay na lakas. Ang hayop na ito ay nakapasok na sa Unity Realm at napakalakas. Medyo pangit ang mukha ni Liao Yun. Ang pagsali ni Dao Tong at Xiao Yuangang ay nagbanta na sa kanyang katayuan. Ngayon ang lakas ni Ye Han ay lalong lumalakas. Natatakot ako na ang katayuan ng Watir ay lalong bababa. Gayunpaman, si Ye Han ay napakalakas ng loob, sa mga puso ng mga master ng Wulaiman, ito ay walang alinlangang isang katiyakan. Sa ngayon, sina Shi Wulei at Zhu Changqiu ay hindi mapaghihiwalay. Ang lakas ni Ye Han ay walang kapantay dito. Ang mga tao sa Bloodmen ay unti-unting papatayin. Mamatay. Bigla, nakita ko si Ye Han na bumaba sa harap ng isang malaking lalaki na may peklat, at sinaksak niya ito ng isang nakakatakot na espada, na nagparamdam ng matinding takot sa malaking lalaki na may peklat. Ang kapangyarihan ni Ye Han ay nasa labas na ng madilim na lungsod. Nang makita ito, kahit na ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Ye Han, hindi siya kalaban ni Ye Han. Hindi makaiwas, malakas na sumigaw ang malaking lalaki na may peklat, at ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay ay mabaliw na sumugod kay Ye Han. Boom! Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay palm-unit sa liwanag ng espada, at agad na pinutol ang malaking kutsilyo sa kamay ng lalaking may peklat. Pagkatapos, ang liwanag ng espada ay bumagsak sa kanya ng walang pagbabago, pinaghihiwalay ang katawan ng kalaban sa dalawa. Sa pagharap sa masamang lalaking ito na may peklat, hindi nagpakita ng awa si Ye Han.
Pagkatapos siyang patayin gamit ang isang espada, hindi tinulungan ni Yehan sina Dao Tong at Xiao Yuangang. Ito ay isang kailangang-kailangan na bagay, at ang kanilang potensyal ay unti-unting mapapakinabangan kapag lumaki sila sa pagpatay. Bukod pa rito, sa sandaling ito, sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay pantay na lakas laban sa kanilang mga kalaban, at hindi nila kailangan ng tulong ni Yehan. Chi 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 chi. Ang nakakatakot na espada ay patuloy na naglalakbay sa mga master ng Blood Sect, at ang liwanag ng espada ay lumilipad sa buong kalangitan. Ang eksena na iyon ay may napakamalakas na epekto sa lahat. Si Yehan ay ganap na nagpapahirap sa isang grupo ng mga master. Ang kanyang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban ay nagparamdam sa lahat ng mga cultivator sa paligid na nanunood ng labanan sa kalangitan sa gabi ay nagulat dito. Ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay talagang abnormal. Gamit ang lakas ng unang yugto ng estado ng pagkakaisa, ang pagpatay sa gitnang yugto ng estado ng pagkakaisa ay kasing simple ng pagputol ng gulay, at ang natitirang mga tao ay hindi makakalapit sa kanya. Saan nahanap ni Shi Wulei ang ganitong master? Si Zhu Tianzhou, isang masamang tao, ay papatayin ngayong gabi. Hindi lamang ang marahas na reyna na si Shi Wulei, na isang master ng secluded realm, kundi pati na rin ang isang binata na may napakabaluktot na lakas sa pakikipaglaban ay nasa Wulaiman. Ang kasamaan ay halos hindi mapipigilan ang pagkabigo na ito. Gamit ang lakas na ipinakita ng binata na ito, natatakot ako na hindi magtatagal ay magiging sikat na siya sa teritoryo ni Haring Yan. Gayunpaman, hindi ko alam kung sino ang taong ito. Hindi ko pa naririnig ang ganitong makapangyarihang tauhan sa teritoryo ni Haring Yan dati. Ang mga tao sa paligid ng kalangitan sa gabi ay nanood ng nakakagulat na eksena at nag-usap ng marami. Ngunit sa sandaling ito, si Zhu Tianzhou, na nakikipaglaban kay Shi Wulei, ay labis na nagalit na ang dugo na parang nakakatakot na aura ay binalot ang kalangitan sa gabi, at ang kanyang malungkot na mga mata ay tila nilalamon ang kalangitan sa gabi. Siyempre nakita niya ang kakilakilabot na pagkatalo. Ang paglitaw ni Yehan at ang nakakatakot na lakas ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Kung alam niya na ang taong ililigtas ni Shi Wulei ay napakalakas, hindi sana siya nag-ingay. Sampain kang bata, pupunitin kita. Bigla, tinalikuran ni Zhu Tianzhou si Shi Wulei, naging isang guhit ng dugo at sumugod patungo sa posisyon ni Yehan. Ang nakakatakot na bakal na kamay ay kinuyam sa isang kamao, at sinuntok si Yehan na parang isang suntok na pumipinsala sa mundo. Ang katawan ni Han ay sumabog. Nang makita ito, si Yehan na pumapatay ay kumunat ang noo, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog ng mabaliw, lahat ay natipon sa longevity sword, at ang pangalawang antas na intensyon ng espada ay inilabas din ng sabay. Isang nakakagulat na alon ng kapangyarihan ang kumalat sa madilim na mundong ito. Kantian Sword Art ni Tian. Kabanata 1496. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, si Yehan ay nakatayo sa kawalan at umiikot ang kanyang espada sa lugar, nakaharap sa nakakatakot na kamao ni Zhu Tianzhou. Boom! Sa isang iglap, ang mga kamao ni Zhu Tianzhou ay sumabog patungo sa pag-atake ni Yehan na parang isang nakakatakot na bundok. Ang dalawang puwersa ay mabaliw na nagbanggaan. Nang mawalan ng lakas, ang matalas na liwanag ng espada ni Yehan ay nabasag na parang salamin. Nang ang marahas na puwersa ay tumama, ang katawan ni Yehan ay umatras ng hakbang-hakbang sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, bilang isang master ng Netherrealm, ang suntok ni Zhu Tianzhou ay hindi nakapatay kay Yehan. Sa unang yugto ng unang kaharian, hindi lamang ang mga blood at heavenly enemies ang nagulat, kundi pati na rin ang mga taong nakakita sa eksena na ito sa paligid ng kawalan ay nagulat din. Zishenkyo, ang katapusan ng inyong blood clan ay darating na. Bigla, isang sibat ang sumabog sa kalangitan sa gabi, na parang isang galit na apoy. Si Shi Wulei ay mahigpit na nakahawak sa sibat gamit ang dalawang kamay, 3,000 itim na buhok ay lumilipad sa hangin, at ang pilak na balabal ay umiikot sa kalangitan sa gabi. Ang sibat na ito, parang patusok sa buong kalangitan sa gabi ay magiging lubhang makapangyarihan at nakakatakot. Nang harapin ang nakakatakot na pagbaril ni Shi Wulei, nanginginig ang puso ni Zhu Tianzhou, gumalaw ang kanyang katawan, at bigla ay naging palad ang kanyang mga kamao, at ang nakakatakot na bakal na kamay ay agad na humawak sa pilak na sibat ni Shi Wulei. Puff! Bilang isang master ng Netherrealm, kahit na hinawakan ni Zhu Tianzhou ang nakakatakot na sibat ni Shi Wulei at pinatay siya gamit ang isang galaw, hindi mapigil ang dumura ni Zhu Tianzhou ang makapangyarihang puwersang iyon. May dugo, at isang maputlang kulay ang lumitaw sa madilim na mukha sa isang iglap. Umalis. Malamig ang mga mata ni Shi Wulei, at 3,000 bughaw na buhok ay lumilipad.
Nanginginig ang kanyang palad na may hawak na pilak na sibat, at isang makapangyarihang puwersa ang ipinadala mula sa pilak na sibat, agad na nagdulot kay Zhu Tianzhou na umatras ng ilang hakbang sa kalangitan sa gabi. Blood at Heaven, nararapat kang mamatay. Muli na namang sumalakay si Shi Wulei, may hawak na pilak na sibat sa kanyang kamay, siya ay parang isang diyosa ng digmaan, bagaman ang mga peklat sa kanyang mukha ay sinira ang kanyang kagandahan, ngunit nagpapaganda at nagpapakita ng higit na lakas sa kanya. Boom! Ang naglalakad na figure ay napaka-nakakatakot na nagpapangamba sa lahat na nakakita sa kanya. Ang nakakatakot na mahabang sibat ay muling sumabog sa kalangitan sa gabi, at ang liwanag ng pilak na sibat na sumabog ay nag-ilaw sa madilim na mundo sa sandaling ito, na parang isang kidlat na biglang lumitaw. Sampay na babae. Nanginginig ang puso ni Zhu Tianzhou, at nagmadali siyang umatras sa kalangitan sa gabi. Nasugatan na siya at nahaharap sa nakakatakot na pagbaril ni Shi Wulei sa sandaling ito, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng katiyakan. Nakalimutan mo, at ako. Sa oras na ito, ang figure ni Ye Han ay lumitaw sa kalangitan sa gabi sa likuran ni Zhu Tianzhou, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay sumabog patungo sa likuran ni Zhu Tianzhou, at silang dalawa ay ganap na pinalibutan si Zhu Tianzhou. Sampain kang pale. Nagalit si Zhu Tianzhou, umikot siya, muran ay sinalubong si Ye Han ng isang kamao, at sa isang iglap, ang mga kamao ni Zhu Tianzhou ay nag-alis ng mga pag-atake ni Ye Han, pinipilit si Ye Han na sumabog sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, habang pinipilit ni Zhu Tianzhou si Ye Han pabalik, ang nakakatakot na pagbaril ni Shi Wulei ay bumagsak na sa likuran ni Zhu Tianzhou, na may ganoong bilis ng kidlat na walang oras si Zhu Tianzhou para umiwas. Tawa. Ang pilak na sibat ay tumago sa likuran ni Zhu Tianzhou at tumago sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang mga agos ng dugo ay sumabog kasama ang nakakatakot na sugat na parang umaagos na tubig, at isang nabaluktot na guhit ang sumilay sa mabangis na mukha ni Zhu Tianzhou. Nang makita ang pilak na sibat na tumutusok sa kanya, sa sandaling ito, kahit gaano pa kalaki ang galit na nararamdaman niya sa kanyang puso, kahit gaano man siya ayaw, hindi niya mababago ang resulta ng kanyang kamatayan. Hindi inaasahan ni Zhu Tianzhou ang ganitong uri ng wakas, at gayon din ang mga master ng Zuman, na si Zishankyo ay mamamatay sa mga kamay ni Shi Wulei, at ang Zuman ay nagdusa rin ng isang kakila-kilabot na pagkatalo. Sirain ang aking Wulei clan sa loob ng 3 araw, at ako, Shi Wulei, ay maaaring magparamdam sa inyong blood clan na mawala mula ngayon. Ang intensyon na pumatay ni Shi Wulei ay nakakatakot, hinugot niya ang kanyang mahabang sibat, at sinipa si Zhu Changqiu ng diretso. Ang sipa ay lumipad palabas, ang nakakatakot na sipa ay nagdulot ng pagsabog sa katawan ni Zhu Tianzhou, ito ay napakamalupit. Nang makita ito, nahihiya si Ye Han. Kung ikukumpara kay Shi Wulei, ang marahas na reyna na naninirahan sa madilim na lungsod buong taon, ang kanyang mga paraan ay malinaw na hindi kasing husay ng kalaban. Ang pag-atake ng kalaban ay mas malupit pa kaysa sa kanya. Kaagad pagkatapos mapatay si Zhu Tianzhou, si Shi Wulei, na may hawak na sibat sa kanyang kamay, ay agad na sumugod sa mga Blood Master, at isang napakamadugong at marahas na eksena ang naitanghal. Ang pilak na sibat ay ganap na natakpan ng dugo. Ang Blood Gate ay tapos na. Nang makita ito, ang mga tao sa paligid ng kalangitan sa gabi ay nag-isip sa kanilang isipan. Ang kakilakilabot ng marahas na reyna na si Shi Wulei ay muling nakita ng lahat. Siyempre, ang isa pang nakakatakot na tao ngayong gabi ay nasa mga puso rin ng mga taong ito na naninirahan sa madilim na lungsod buong taon. Pagkatapos ng pag-ugat, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi pangkaraniwan. Si Zhu Changqiu, isang master ng Netherrealm, ay hindi man lang nakapagpatay sa kanya. Hindi magtatagal, siya ay tiyak na magiging isang nakakatakot at walang awang tauhan sa teritoryo ni Haring Yan. Kabanata 1497. Sa pagkamatay ni Zhu Tianzhou, ang mga master ng Zuman na pumunta rito ay natural na natalo. Sa ilalim ng madugong pagpatay ni Shi Wulei, walang sinuman sa mga tao mula sa Zuman ang nakaligtas, at halos 100 tao ang namatay sa kalangitan sa gabi na ito. Pagkatapos, sa hangin, isang malakas na amoy ng dugo ang kumakalat sa lahat ng direksyon. Tapos na ang labanan, ang dugo ni Shi Wulei ay nagmansa sa kanyang pilak na balabal, ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin sa paligid ng kalangitan sa gabi, na nagdulot sa mga nanunood ng labanan na umalis ng tahimik, sa lalong madaling panahon, walang sinuman sa kalangitan sa gabi na ito maliban sa mga tao mula sa Wulaiman.
Nang makita ito, tinignan ng mga tao ni Shi Wulei ang mga tao mula sa Wulei Gate at sinabi, mag-iwan ng ilang tao para linisin ang lugar na ito. Li Aoyun, Shen Feng, kayong dalawa ay kumuha ng ilang tao patungo sa Blood Gate, ang dapat gawin ay hindi dapat gawin ko. Ibibigay ko ba ito sa inyo? Opo, Ate Wulei. Pagkatapos sumagot, sina Li Aoyun at Shen Feng ay nanguna sa kanilang mga tao patungo sa tirahan ng Zuman magdamag, at ang iba ay nagsimulang linisin ang battlefield. Si Shi Wulei ay lumapit kina Yehan at iba pa. Tinignan niya ng mabuti si Yehan, at nakangiting sinabi, Yehan, hindi ko talaga kayo nagkamali. Hindi pa ako nakakita ng isang lalaki na may napakabaluktot na talento sa pakikipaglaban tulad mo sa lungsod ng kadiliman. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, binibining Wulei ay nanalo ng premyo, at mahusay ka rin. Hindi pa puri ni Yehan ang mga salitang ito, ang lakas ni Shi Wulei ay talagang malakas. Kahit na walang intervention ni Yehan kanina, hindi magtatagal si Shi Wulei para patayin si Zhu Changqiu, kaya naman naglakas loob si Shi Wulei na makipaglaban kay Zhu Changqiu. Ang tiwala na makipaglaban. Tungkol sa ginawa ni Shi Wulei kina Li Aoyun at Shen Feng, hindi na kailangang hulaan ni Yehan. Papatayin niya silang lahat, puputulan ng mga damo at ugat, at tatanggapin ang lahat mula sa blood sect sa teritoryo ni Yanwang. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng Tears Frigate at ng Blood Gate ay kumalat din sa ilang kalapit na puwersa sa isang napakaikling panahon. Ang mga puwersang ito ay lahat ay katabi ng Tears Frigate at ng Blood Gate. Maaaring ang mga unang nakakaalam. Talagang nakakagulat na si Zhu Tianzhou, isang masamang tao, ay pinatay ng babaeng iyon na si Shi Wulei. Hindi ba natatakot ang babaeng iyon na si Shi Wulei sa ikatlong si Wang Yanyu? Isang maliit na grupo, ang impluensya ay malapit sa No Tears Gate. Sect Master, ang Blood Sect ay nawasak na ngayon, at sa tingin ko ang No Tears Sect ay maaaring nagdusa ng malubhang pagkatalo. Gusto ba natin ito? Isang lalaki na may malupit na ekspresyon ang gumawa ng kilos ng pagpupunas ng kanyang leeg. Nang marinig ito, pumikit ang Master ng Jandaomen. Kung siya ay kumilos laban sa Wulaiman sa oras na ito, ang mga kita ay magiging malaki nga, ngunit magkakaroon din ng mga panganib. Sabi ng Master ng Jandaomen, maghintay muna tayo, natatakot ako na maraming tao ang may parehong iniisip tulad natin, at ngayon na ang Wulaiman ay sumire sa Zuman, ang ikatlong si Wang Yanyu ay hindi pa rin matukoy ang kanyang saloobin, maghintay na lang tayo at makita. Baguhin, at gayon din, narinig ko na mayroong isang napakamakapangyarihang master sa Wulei Gate, kalahati ng dahilan ng pagkabigo ni Zhu Changqiu ay dahil sa kanya, alamin ang kanyang mga detalye para sa akin, gusto kong makita kung anong uri ng master ang nahanap ni Shi Wulei. Kasabay nito, bilang karagdagan sa Jandaomen, ang mga puwersa tulad ng Human, Xiaojianman, Raging Fireman, Thunderman at iba pang mga puwersa sa paligid ng Wulaiman at Zuman ay handa ng gumalaw, ngunit sa isang habang ang mga taong ito ay hindi nangangahas na kumilos ng basta-basta sa ngayon dahil walang Tears Gate na sumire sa Blood Gate, at walang nakakaalam kung ano ang saloobin ng ikatlong si Wang Yanyu. Habang pinatay ng Blood Gate ang Wulei Gate Station, ito ay ganap na pinatay ng mga tao ng Wulei Gate. Sa isang gabi, sa mga puwersang kumalat sa paligid, nilinis ng Wulei Gate ang dugo. Pagkatapos, ang lahat ng mga resources ng Blood Gate sa teritoryo ni Yanwang ay sasakupan ng Wulei Gate at ang mga pakinabang nito ay malaki. Sa impluensya ng Blood Gate, mayroong isang auction house at higit sa isang dosenang mga restaurant. Ang mga ito ay nagdaragdag ng isang mayamang kita bawat buwan. Ngayon na ang Blood Gate ay sumalakay sa Blood Gate, ang lahat sa loob ay natural na sa Wulei Gate. Ang mga kita dito ay natural na magpapainggit sa ibang mga puwersa. Gayunpaman, ngayon na ang Wulaiman ay sumire sa Bloodmen, kasama ang relasyon sa pagitan ng Bloodmen at ng ikatlong si Wang Yanyu, hindi pa rin malinaw kung anong saloobin ang magkakaroon ng ikatlong si Wang Yanyu. Sa makatuwid, kahit na may naiinggit ngayon, hindi sila nangangahas na kumilos ng basta-basta sa ngayon. Ang Wulaimen ay tinanggap ang Bloodmen ng maayos. Ang bawat industriya sa Bloodmen ay napalitan na ngayon ng mga tao mula sa Wulaimen. Siyempre, sa katunayan, mayroon ding mga taong nagpapatakbo ng kanilang sariling mga industriya sa ilalim ng Wulaimen upang kumita ng Spirit Stones at iba pang mga kinakailangang bagay para sa paglilinang. Pagkatapos ng lahat, kung gusto mo ang mga tao sa ibaba na sumunod sa iyo ng buong puso, kung wala kang mga resources para sa paglilinang, walang sino man ang magiging handang sumunod sa iyo. Sa lungsod ng kadiliman, hindi maraming tao ang handang magpakita ng katapatan, at mas interesado sila sa mga pakinabang. Hindi tinanong ni Yehan kung paano sasakupin ni Shi Wulei ang Blood Gate. Pagkatapos ng lahat, si Shi Wulei ang master ng Wulei Gate.
Kinaumagahan, lumabas si Yehan kasama sina Daotong at Xiao Yuangang. Yehan, ano ang ginagawa mo sa parmasya? Sa kalye, tinignan ni Xiao Yuangang si Yehan at nagtanong ng may pagdududa. Sabi ni Yehan, ayos lang, nag-aaral akong gumawa ng alchemy. Alchemy. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, maging si Daotong ay nagulat na tinignan si Yehan. Malinaw na hindi niya inaasahan na magkakaroon si Yehan ng ganitong ideya. Ang alchemist ay isang napaka-iginagalang na propesyon. Hindi lahat ay may kwalipikasyon na maging isang alchemist. Ang pagnanais na maging isang alchemist ay hindi lamang nakasalalay sa kung mayroon siyang mga kwalipikasyon at talento upang maging isang alchemist, ngunit ang pinakamahalaga ay ang lakas ng mental strength ng isang practitioner, apoy. Yehan, marunong ka bang gumawa ng alchemy? Medyo excited si Xiao Yuangang. Susubukan ko. Sinampal ni Yehan ang kanyang mga labi. Marami siyang pinag-refine ng mga table tasks noong nasa Huaxia siya, at pinayagan pa nga niya ang mga tao ng Tianlong na gamitin ang mga ito para mapabuti ang kanilang lakas, ngunit nakuha niya ang mga kasanayan sa alchemy ng Yin Yang Venerable. Pagkatapos ng pagsasanay, napagtanto ni Yehan na kung ikukumpara sa tunay na alchemy, ang kanyang alchemy ay ganap na mababa. Ngayon na nakuha na niya ang paraan ng alchemy mula kay Venerable Yin Yang, gusto talaga ni Yehan na bumalik sa kanyang dating trabaho at kunin muli ang alchemy. Hindi lamang ito para sa kanyang sarili, nagpaplano rin si Yehan para sa hinaharap. Ang Spirit Stones at Table Tasks ay kailangan ng mga resources sa paglilinang para sa mga practitioner sa mundong ito. Kung gusto ni Yehan na magtatag ng kanyang sariling kapangyarihan sa mundong ito, ang mga table tasks ay talagang kailangan. Hindi nagtagal, sa pangunguna ni Daotong at Xiao Yuangang, dumating si Yehan sa isang parmasya. Ang parmasyang ito ay nagbebenta ng ilang mga gamot at ilang mga table tasks. Mga ginoo, ano ang kailangan ninyo? Isang matandang lalaki ang lumapit sa tatlo sa kanila nang nakangiti. Kailangan ko ng ilang mga gamot. Hindi ko alam kung mayroon kayo sa inyong tindahan. Habang nagsasalita, ibinigay ni Yehan ang isang listahan ng mga gamot na kanyang isinulat sa matandang lalaki. Ang paraan ng alchemy na iniwan ni Venerable Yin Yang ay nagtala ng maraming uri ng mga gamot. Pumili lamang si Yehan ng ilang mababang antas na mga paraan ng alchemy para sa pagsasanay. Kapag nagtagumpay, unti-unting magre-refine si Yehan ng mas mataas na antas ng alchemy. Tinignan ng matandang lalaki ang listahan na ibinigay ni Yehan, nag-isip sandali at nagsabi, ang tindahang ito ay may lahat ng mga gamot na kailangan mo, ngunit ang mga gamot na ito ay nagdaragdag ng isang malaking halaga. Sabi ni Yehan, huwag kayong mag-alala sa presyo. Nagtataka ako kung mayroon kayong mga pill furnace na ibinebenta. Kabanata 1498. Nang marinig ito, pumikit ang matandang lalaki at nakangiting nagsabi, syempre, sumunod kayo sa akin, Ginoo. Kaagad, sa pangunguna ng matandang lalaki, ang tatlo ni Yehan ay dumating sa ikalawang palapag. Maraming mga alchemy furnace ng iba't ibang uri, ngunit ang mga alchemy furnace sa loob ay hindi maganda ang kalidad. Ang paraan ng alchemy na iniwan ng Venerable, si Yehan ay mayroon ding ilang pag-unawa sa mga grado ng mga alchemy furnace, tulad ng mga alchemy furnace na ibinebenta sa parmasyang ito ay ilang mababang uri ng mga kalakal. Gayunpaman, hindi nagulat si Yehan. Natural, ang isang maliit na tindahan ng gamot ay walang magagandang gamit. Sa huli, napili lamang ni Yehan ang isang pill furnace na nakita niya. Ang mga gamot na ito at ang pill furnace ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 spirit stones kay Yehan. Ang ganitong uri ng presyo ay nagparamdam din kay Yehan na mapabuntong hininga ng palihim, ngunit sa sandaling ma-refine ni Yehan ang mga uri ng mga table tasks at ibenta ang mga ito, ang presyo ay tiyak na higit sa 10,000 spirit stones. Pagkatapos bilhin ang mga gamot at ang alchemy tripod, ang tatlo ni Yehan ay bumalik ng diretso sa tirahan ng Hulayman, at kinulong din ni Yehan ang sarili sa silid upang simulan ang alchemy. Ang pagiging makapanatili sa looban upang tulungan si Yehan na protektahan ang batas, gusto rin nilang makita kung kaya ngang talagang magre-refine si Yehan ng elixir. Nakaupo si Yehan na nakatapak sa harap ng alchemy furnace na kalahati ng taas ng isang tao, at huminga siya ng malalim. Kaagad, ang mga hibla ng nakakatakot na apoy ay inilabas mula sa katawan ni Yehan, tinatakpan ang buong alchemy furnace. Ang nagngangalit na apoy ay pumuno sa hangin, na nagdulot sa temperatura sa buong silid na tumaas ng walang kabuluhan, at pareho sina Daotong at Xiao Yuangang sa looban ay nakaramdam ng umaapaw na alon ng init. Talagang nagsimula na. Tinignan ni Daotong at Xiao Yuangang ang silid ni Yehan ng may pagkamangha. Sa silid, pagkatapos ilabas ni Yehan ang Suzaku Sacred Fire, agad na ibinato ni Yehan ang isang gamot sa alchemy furnace.
Ang elixir na pinagre-refine ni Yehan sa kasalukuyan ay tinatawag na Guyuandan, na isang pagsasama ng tatlong gamot. Habang ang gamot ay nasa alchemy furnace pa, sa ilalim ng pagtunaw ng nakakatakot na apoy ng Suzaku Sacred Fire, ang gamot ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw agad, at pagkatapos ng ilang sandali, ang gamot ay naging isang itim na bola ng likido, isang makapal na mabangong gamot ay kumalat din mula sa alchemy furnace. Kaagad, ang mental power ni Yehan ay inilabas, tinatakpan ang bukol ng natunaw na likido, hinahayaan itong mabulok ng dahan-dahan, inaalis ang balat at iniiwan ang kakanyahan nito, sa ilalim ng kontrol ng mental power ni Yehan, ang mga impurities sa bukol ng likido ay pinaghiwalay ng kaunti-unti. Makalipas ang kalahating oras, ipinagpatuloy ni Yehan ang pagbato ng pangalawang gamot sa alchemy furnace. Nang ang pangalawang gamot ay natunaw sa isang likido, hindi ito tugma sa unang gamot at nagtutulakan sa isa't isa. Nang makita ito, diretsyong ibinato ni Yehan ang pangatlong gamot sa alchemy furnace. Hindi nagtagal, ang tatlong grupo ng mga likido ay nakatayo sa isang gilid ng alchemy furnace, at ang isang malakas na mabangong gamot ay patuloy na kumakalat mula sa alchemy furnace. Gayunpaman, ang iba't ibang katangian ng mga gamot ay nagparamdam din na ang tatlong gamot ay ganap na hindi tugma, at sa oras na ito, oras na upang subukan ang mental strength ng isang alchemist. Sa loob ng silid, ang mental power ni Yehan ay ganap na inilabas, kinokontrol ang tatlong halaman, na ginagawang dahan-dahan ang paggalaw at sapilitang pinagsama. Siyempre, hindi ito isang tunay na sapilitang pagsasama, ngunit ang mental power ng alchemist ang nagpapasama sa tatlong halaman na gamot na sumisipsip ng kanilang mga katangian. Sa sandaling ang tatlong gamot ay may sariling mga katangian at maabot ang isang punto ng balanse, sa ilalim ng pagtunaw ng apoy, ang tatlong gamot ay talagang magtatagpo at gagawin itong isang elixir. Gayunpaman, ang prosesong ito ay hindi simple. Kapag ang spiritual power ng alchemist ay masyadong mahina, sa pilitin niyang titigil ang proseso ng pagtunaw ng alchemy, at ang mga gamot sa alchemy furnace ay masisira sa ganitong paraan, at ang antas ng kontrol ng spiritual power ay nag-iiba. Ang intensity ng pagkontrol sa apoy ay nag-iiba, at kung mayroong maliit na pagkakamali, ang peel furnace ay sisubog, hindi lamang ang mga gamot ang masisira, ngunit ang peel furnace ay sisubog din, at higit sa lahat, ang spiritual power ng alchemist ay magdurusa ng malubhang backlash, ay gagawing isang tanga. Ang huling hakbang ng alchemy ay hindi maaaring makumplito sa loob ng ilang minuto at kalahating oras. Para sa isang alchemist, ito ay isang malaking pagsubok sa mental strength. Bukod dito, si Yehan ay kailangang maglaan ng kaunting atensyon upang kontrolin ang apoy ng Vermilion Bird. Malakas at mahina, masasabing dual purpose. Mahigpit na ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata, at habang inilalabas ang Vermilion Bird Holy Fire, ginamit niya ang kanyang mental power upang kontrolin ang tatlong halaman sa alchemy furnace. Sa kabutihang palad, ang batang ito ay may pundasyon sa alchemy dati. Kung hindi, sisubog ang alchemy dahil sa kanyang kapabayaan. Nang makita ang eksena na ito, palihim na tumango ang Suzaku Holy Beast. Ginamit ni Yehan ang Suzaku Holy Fire para gumawa ng alchemy. Isang magandang pagpili ito. Para sa Vermilion Bird Sacred Flame, hindi talaga ipinakita ni Yehan ang kanyang kakayahan. Ang paggamit ng Vermilion Bird Sacred Flame para gumawa ng alchemy, ito rin ay isang malaking pagpapaunlad para sa kanyang kakayahang gamitin ang Vermilion Bird Sacred Flame sa hinaharap. Little Yan King, ang paghihiganti ng dugo ng Bloodgate ay nawasak noong nakaraang gabi. Sa isang looban sa teritoryo ni Haring Yan, isang gwapong binata ang nakaupo sa isang mataas na atek sa looban. Mula rito, maaari niyang tingnan ang paligid na tanawin sa loob ng 12-dosenang milya. Tinitingnan ng isang booklet na mga 1 pulgada ang kapal, sa likuran niya ay nakatayo ang isang binata na mga 30 taong gulang. Blood at Heaven, sino ang pumatay sa kanya? Walang pakialam na tanong ng binata nang hindi lumilingon. Balik sa Little Yan King, si Shi Wulei mula sa Wulei Sect. Hindi madali para sa babaeng ito na patayin si Zhu Changqiu. Siya pala, ibinaba ng binata ang pamphlet sa kanyang kamay, at magaan na sinabi, dahil patay na si Zhu Changqiu, wala na akong pakialam sa kanyang mga gawain, ngunit dahil pinatay ni Shi Wulei si Zhu Changqiu, kung gayon, bago si Zhu Changqiu ay si Shi Wulei ang magiging tapat sa akin, kung hindi, alam mo ang gagawin. Nauunawaan ni Mengshan. Magalang na sabi ng binata. Mengshan, ito ang bagong inilabas na Heroes List Ranking po. Ibinigay lang ito sa akin. Maaari mo ring tingnan. Kinuha ni Mengshan ang listahan ng mga bayani at tinignan ito. Maingat niyang binasa ito, ngunit ang mga ranggo ay halos hindi nagbago.
Ilang tao lang ang nakatalo sa mga master na nasa unahan niya, kaya tumaas din ang kanyang ranggo ng automatiko. Oo, ngunit kumunat ang noo ni Mengshan nang makita niya ang huling pahina. Mengshan, ano ang nararamdaman mo? Tumayo si Yan Yu, nakatayo na nakatalikod ang mga kamay, nakatingin sa tanawin sa kanyang paningin, at magaan na nagtanong. Sabi ni Mengshan, balik sa Shaoyan King, walang sino man ang maaaring magtanong sa awtoridad ng Chenielo, ngunit mayroon bang ganitong tao talaga sa Yao Guangyo? May isang malupit na ngiti sa sulok ng bibig ni Yan Yu. Tinignan niya ang unahan at sinabi mo na walang sino man ang maaaring magtanong sa awtoridad ng Cheni Building. Siyempre, mayroong ganitong tao na may tatlong kapangyarihan at pumasok sa gusali. Sa ikasampung palapag ng Jansen Pagoda, naunawaan niya ang pangalawang antas na intensyon ng espada sa ilalim ng estado ng pagkakaisa. Nakalista siya sa top 5 nanograms Future King list, pansamantalang nirerango bilang una sa talent list, at nirerango bilang isang 9-star genius ng Chenielo. Ang lahat sa listahan ng mga bayani ay inihambing na. Sabi ni Mengshan, Little Yan King, bagaman ang Chenielo ay may napakataas na pagtatasa sa kanya, nakasalalay din ito kung kaya niyang lumago, at ang isang henyo lamang na maaaring lumago ay karapat-dapat na makapasok sa listahan ng mga hari sa langit, kung hindi, ito ay isang kidlat lamang sa kawali. Kabanata 1499. Ang Chenielo ay may ganito kataas na opinyon sa kanya. Kung may pagkakataon ako, gusto ko talagang makilala ang taong ito. Isang uhaw sa dugong ngiti ang sumilay sa mga mata ni Yan Yu, at tumawa siya. Ito ay 77 lamang sa listahan ng mga bayani, nasa ibaba lamang, pakitulong akong bigyang pansin ang taong ito, at maaari mong hawakan ang bagay na dugo at langit ng mag-isa. Opo, Little Flame King. Sa tirahan ng Wulayman, si Yehan ay nagre-refine pa rin ng guyuan pill sa kanyang silid. 3 oras na ang nakalipas mula nang simulan niyang i-refine ang guyuan pill. Nakaupo sina Daotong at Xiao Yuangang sa looban. Nag-uusap sa mesa ng bato, paminsan-minsan ay tinitignan ang pinto ni Yehan. Sa oras na ito, si Shi Wulei, na nakasuot ng pilak na balabal, ay pumasok mula sa labas ng looban. Tinignan niya sina Daotong at Xiao Yuangang at nagtanong, nandito kayong dalawa, nasaan si Yehan? Bakit hindi ko siya makita? Nang marinig ito, itinuro ni Daotong ang silid ni Yehan, at nakangiting sinabi, ang lalaking ito ay gumagawa ng alchemy sa silid. Alchemy. Lubos na nagulat si Shi Wulei, at sinabi, ang lalaking ito ay kayang gumawa din ng mga table task. Gayunpaman, ang malakas na amoy ng gamot na kumalat mula sa silid ni Yehan ay nakumbinsi na si Shi Wulei na maniwala dito, na nagpasaya sa kanyang mga mata. Kung mayroong isang alchemist sa kanyang Wulei door, iyon ay isang malaking bagay. Ito ay napakahalaga. Sa sandaling ito, ang isang mas matinding mabangong gamot ay kumalat mula sa silid ni Yehan. Ang malakas na mabangong gamot ay nagpasigla sa 3 taong nakalanghap kay Shi Wulei. Ito ay ang epekto ng Chengdan lamang pagkatapos. Tapos na, ang mga mata ni Shi Wulei at ang 3 sa kanila ay nakatuon sa pinto ni Yehan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Yehan mula sa silid na may ngiti sa kanyang mukha. Ito ang unang formal na alchemy, at nagtagumpay na siya. Medyo napagod ang espiritu ni Yehan, ngunit pagkatapos mag-refine ng ilang beses at masanay na, ang sitwasyon ay magiging mas maayos. Yehan, nagtagumpay ka ba? Nang makita si Yehan na lumalabas, ang 3 sa kanila ay lumapit. Sinasabing ang palad ni Yehan ay nakabuka, at sa kanyang palad, mayroong higit sa 10 tableta na kasing laki ng kuko. Ito ang unang pagkakataon na nag-refine siya ng guyuan pill, at nag-refine siya ng kabuoang 15 table task. Talagang tapos na, at 15 pa. Tinignan ni Shi Wulei at ng 3 ang guyuan pill sa palad ni Yehan nang may pagkagulat. Ano ba ang problema? Medyo mausisa si Yehan. Huminga ng malalim si Shi Wulei, tinignan si Yehan at sinabi, hindi ko talaga napagtanto na ikaw ay isang alchemist din, batay sa iyong alchemy rate, maaari kang tawaging isang 1-star alchemist. Hehe, swerte lang. Ngumiti si Yehan. Nakatala sa alchemy method ni Yin Yang Venerable na ang mga alchemist ay nahahati sa 1-star alchemist at 9-star alchemist. Kung gusto mong maging isang 1-star alchemist, dapat mong gawin ito minsan. Ang mga nag-refine ng higit sa 10 table task lamang ang karapat-dapat, at batay sa mga kasalukuyang nagawa ni Yehan, ito ay ang nagawa ng isang 1-star alchemist. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang antas ng alchemist ay mapapabuti sa pamamagitan ng pagre-refine ng maraming table task ng sabay-sabay. Nakasalalay din ito sa antas ng mga table task na ginawa sa pagre-refine ng alchemy.
Ang mas mataas na antas ng pinag-refine ng mga table task, mas mataas ang antas. Ang mga alchemist at table task ay nahahati rin sa mga grado. Ang mga grado ng mga table task ay mula sa first grade table task hanggang sa ninth grade table task. Ayon sa mga tala ni Yin Yang Venerable, ang mga grado ng mga alchemist ay mula sa 1-star alchemist hanggang sa 9-star alchemist. Tungkol sa 9-star alchemist at 9-star alchemist, hindi pa alam ni Yehan kung mayroong mas mataas na antas na mga pag-iral sa itaas ng mga pinnacle table task. Nang makita ang guyuan pil sa mga kamay ni Yehan, lubos na namangha ang tatlo ni Shi Wolei. Isang alchemist, saan man siya, ay napakapopular at iginagalang, at si Yehan ay isang alchemist. Ito ay isang kapana-panabik at magandang balita. Kung ang balita na si Yehan ay isang alchemist ay kumalat, natatakot ako na maraming tao ang sasali sa Wolaiman, at kahit gaano pa kalakas si Yehan, ang kanyang katayuan ay tiyak na tataas na parang umaangat na alon. Yehan, ikaw na bata ay napakabaluktot. Kung may pagkakataon ka, maaari kang pumunta sa Medicine City. Ito ang lugar na pupuntahan ng bawat alchemist. Sabi ni Dao Tong. Ngumiti si Yehan at nagsabi, pag-uusapan na lang natin kapag may pagkakataon na tayo. Ito ay simula pa lamang ng alchemy. Wala namang pumunta sa Medicine City gamit ang maliit na kakayahang ito. Plano kong bumili ng mas maraming gamot para sanayin ang aking mga kamay at mapabuti ang lakas ng alchemy. Nang marinig ito, inikat ni Shi Wolei ang kanyang mga mata, kaya niyang mag-refine ng 15 alchemy para sa unang formal na alchemy. Kung alam ng ibang mga alchemist ang tungkol sa baluktot na kakayahang ito, hindi nila alam kung gaano sila kagugulat. Kinindata ni Shi Wolei ang kanyang magagandang mga mata, tinignan si Yehan at sinabi, Yehan, kahit papaano, nagsasanay ka lang ngayon, bakit hindi ko ibibigay sa iyo ang mga gamot, paano kung i-refine mo ang elixir para sa Wolaiman? Nag-isip sandali si Yehan, pagkatapos ay ngumiti, sige, pero kung nahanap ko ang taong hinahanap ko sa lungsod ng kadiliman, baka umalis ako sa Gate of No Tears. Walang problema, susundan ka namin saan ka man pumunta. Kahit papaano, nasa madilim na lungsod ito. Handang-handa na pumayag si Shi Wolei. Si Yehan ay isang alchemist na nagparamdam na ng pagkabalisa kay Shi Wolei. Ito ay ang kanyang sariling maliit na plano dahil kailangan niya ng isang third-grade elixir para ayusin ang mga peklat sa kanyang mukha, ngunit ang kasalukuyang antas ng alchemy ni Yehan ay hindi kayang mag-refine. Sa sandaling magkaroon si Yehan ng kakayahang mag-refine ng third-grade elixir, nang mabawi niya ang kanyang hitsura, ang mga babae, saan man sila, ay nag-aalala sa kanilang hitsura, at si Shi Wolei, ang marahas na reyna, ay walang pagbubukod. Pagkatapos ay refine ng guyuan pil, ipinagpatuloy ni Yehan ang pagre-refine ng alchemy sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito ay bumili siya ng higit sa 10 uri ng gamot para sa pagre-refine ng first-grade elixir. Pagkatapos ng isang gabi, nag-refine si Yehan ng kabuoang 4 na uri ng first-grade table task, at ang success rate ng bawat uri ng tableta ay higit sa 100%, walang pagkabigo. Ang antas na ito ay itinuturing na 100%. Dapat mong malaman na hindi maraming tao sa maraming first-star alchemist. Nangangahas akong garantyahan na ang bawat alchemy ay magtatagumpay, at ang success rate ay higit pa sa 100%. Kinaumagahan, tumigil si Yehan sa alchemy, at nakasalubong sina Dao Tong at Xiao Yuan hanggang nang lumabas lang siya. Nang makita ang dalawang lalaking papalapit na may seryosong mukha, sinabi ni Yehan, ano ang nangyari? May nangyari ba? Ang mga tao ng ikatlong si Wang Yanyo ay nandito na. Sabi ni Dao Tong na nakakunot ang noo. Nang marinig ito, pumikit din ang mga mata ni Yehan. Isang araw at 2 gabi na ang nakalipas mula nang masira ang Bloodgate, at sa wakas ay may paggalaw mula sa ikatlong si Wang Yanyo. Kabanata 1500. Kaagad, ang tatlo ni Yehan ay dumating sa bulwagan ng pagpupulong ng Wolaiman. Sa oras na ito, si Shi Wolei at iba pa ay naghihintay kay Yehan. Sabi ni Yehan, binibining Wolei, saan mo narinig na ang ikatlong si Wang Yanyo ay nandito na? Tumango si Shi Wolei at sinabi, ayos lang. Ang taong dumating ay ang commander ni Yan Yu, si Meng Shan, na humiling sa amin na magkita, at makikipagkita kami kay Meng Shan at titingnan kung anong mga panlilinlang ang gagawin ng kabilang panig. Pagkatapos, sa pangunguna ni Shi Wolei, ang mga tao mula sa Wolaiman ay sumugod sa lugar kung saan nakipag-appointment si Meng Shan. Ang lugar kung saan nakilala ni Meng Shan si Shi Wolei ay isang restaurant sa ilalim ng Zuman, at ang kahulugan nito ay medyo mahiwaga rin. Makalipas ang kalahating oras, dinala na ni Shi Wolei ang kanyang mga tao sa restaurant at umakyat sa ikalawang palapag. Hanggang sa kanyang nakikita, ang restaurant ay napakawalang laman, may 6 na tao lamang.
Sa gitna ng upuan, nakaupo ang isang lalaki na may kalmadong ekspresyon. Ang lalaki ay mga 30 taong gulang. Bagaman mukhang ordinaryo siya, ang kanyang aura ay napakamakapangyarihan. At ang taong may kalmadong mukha dito ay natural na ang general ni Yan Yu na si Meng Shan. Sa likuran ni Meng Shan, may 5 nakangiting lalaki na nakatayo. Sila ay nakangiti kina Shi Wulei at iba pa na dumating dito. Nang makita ito, tumaas ang itim na kilay ni Shi Wulei, at magaan na sinabi, inanyayahan ako ni Commander Meng Shan na magkita, ngunit hindi ko inaasahan na ang ilang mga hindi nauugnay na tao ay darating. Hehe, Shi Wulei, ang pahayag na ito ay mali. Si Commander Meng Shan ay nandito, at dapat tayong pumunta para batiin kayo. Ito ay walang kinalaman sa inyo. Ngumiti ang master ng Gendaomen, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi makikita ang kaunting katapatan, ngunit sa tabi ng master ng Gendaomen, may 4 na master ng Human, Xiaojianman, Raging Fireman, at Layman. Ang mga leader ng ilang mga puwersa sa paligid ng Notiers Gate, ngayon na ang kinatatakutang grupo ng Blood Gate ay nawasak na, ang piraso ng cake na naiwan ng Blood Gate ay napakakainggit-inggit. Nakasalalay ito kung ang ilang mga tao ay may masamang intensyon. Tumawa si Shi Wulei, umupo sa harap ni Commander Meng Shan na tahimik sa lahat ng oras na ito, at sinabi, hindi ko alam na inanyayahan ako ni Commander Meng Shan, bakit ka pumunta rito? Hindi ko gusto ang pag-ikot-ikot, kaya hiniling ko kay Commander Meng Shan na magpaliwanag ng diretsyo. Nang marinig ito, ibinaba ni Meng Shan ang baso ng alak sa kanyang kamay, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Tinignan niya si Shi Wulei at magaan na sinabi, tulad ng alam nating lahat, ang relasyon sa pagitan ng Blood Gate at ni Haring Xiaoyan ay hindi pangkaraniwan, at si Haring Yan ang nag-iisip ng paparating na isang puwersa na isasama, ngunit sa ngayon, ang puwersang ito ay nawasak na ng inyong ulayman. Bigla, pagkatapos mahulog ang boses ni Meng Shan, isang nakakatakot na lamig ang inilabas mula sa katawan ni Meng Shan, na nagdulot sa temperatura sa buong restaurant na bumagsak ng walang kabuluhan, at ang pares ng madilim na mga mata ay kasing lamig ng mga talam na walang awa. Sa sandaling ito, ang lahat sa restaurant ay nakaramdam ng intensyon na pumatay. Bilang general ni Yan Yu, ang lakas ni Meng Shan ay napaka-nakakatakot, at nang ahas siyang dumalo sa pulong ng mag-isa, na nagpapakita kung gaano kalakas ang tiwala ng kabilang panig. Pumikit ang master ng Gendaomen at iba pa. Pumunta sila rito ngayon upang malaman ang saloobin ng ikatlong si Wang Yanyu patungo sa pagkawasak ng Bloodmen ng Wulayman. Para sa cake sa loob, kailangan nilang pag-isipan ito. Gayunpaman, ang mga salita ni Meng Shan sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanila ng kakaiba. Lumubog ang mukha ni Shi Wulei, at tinignan niya ng malamig si Meng Shan. Malinaw na inaapi siya ng kabilang panig kaya, ano ang opinyon ni Commander Meng Shan? Nang marinig ang mga salita ni Shi Wulei, isang hindi mahuhulaang ngiti ang unti-unting lumitaw sa nagyayelong mga mata ni Meng Shan, na nagdulot sa nagyayelong hininga sa paligid ng hangin na mawala ng walang bakas, na parang wala nang nangyari. Ang lungsod ng kadiliman ay orihinal na isang lugar kung saan ang mga pinakaangkop ang nakakaligtas at ang mga mahina ay dinadaya ng mga malalakas. Ang mga malalakas ay nakakaligtas at ang mga mahina ay natatanggal ay isang walang hanggang batas dito. Ang Blood Gate ay walang silbi, at nawasak ito ng Notiers Gate, na nangangahulugan lamang na dapat silang matanggal. Ang bagay na ito, si Xiaoyan Wang ay hindi maaaring humingi ng pananagutan. May mahinang ngiti si Meng Shan sa kanyang mukha, na ganap na naiiba sa malamig na hitsura kanina, at ang mga pagbabago-bago at pagkatapos ay nagparamdam sa mga tao ng kaunting pagkalito. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng master ng Gendao Sect at iba pa, ang ikatlong si Wang Yanyu ay hindi humingi ng pananagutan sa Wulei Sect. Gayunpaman, kahit na hindi niya maintindihan ang mga iniisip ni Meng Shan, alam ni Shi Wulei na ang espesyal na paglalakbay ng kabilang panig ay hindi lamang upang sabihin ang simpleng pangungusap na ito, at dapat siyang may iba pang mga intensyon. Tulad ng inaasahan, ang nakangiting mukha ni Meng Shan ay unti-unting lamambot, at magaan niyang sinabi, gayunpaman, bagaman hindi ito hahabulin ni Xiaoyan Wang, ang mga resources na ibinigay ng Zuman sa mansyon ni Yan Wang dati ay sasakupan ninyo, Wulayman, ito ay isang patas na bagay. Nang marinig ito, pumikit si Shi Wulei at sinabi, kung iyon lang ang lahat, syempre, ako, Wulayman, ay handang magdala ng pasanin. Ang puntong ito, inaasahan na ni Shi Wulei, basta't ang kahilingan ng kabilang panig ay hindi labis, papayag siya dito. Kahit papaano, ngayon na kinuha na niya ang lahat mula sa Blood Gate, hindi mahirap dalhin ang pagbibigay ng resources ng Blood Gate sa mansyon ni Yan Wang.
Ngumiti si Mengshan at sinabi, dahil ang may-ari ng Wulaiman ay napakadiretso, kung gayon, ako, Mengshan, ay hindi na mag-iikot-ikot. Bago ang Zuman, nagbigay ako ng 30,000 Spirit Stone sa aking Yanwang Mansion bawat buwan, kasama ang mga resources na ibinigay ng Wulaiman noon, kung gayon ito ay 40,000 Spirit Stones, umaasa ako na magagawa ito ng pinuno ng What Ear Sect. Ano? Ang mga salita ni Mengshan ay nagdulot ng isang napakawalang pakialam na liwanag sa mukha ni Shi Wulei, 40,000 Spirit Stones, ito ay katumbas ng mga Spirit Stone resources na ibinigay sa Yanwang Mansion ng 4 na Wulei sects bawat buwan. Ang may-ari ng Jandaomen at iba pa ay lubos ding nagulat. Pagkatapos lunokan ng Bloodgate, kailangan nilang magdala ng napakalaking halaga ng mga resources. Ito ay isang malaking gastos, at ang natitira ay hindi makakakuha ng maraming pera, hindi pa nabanggit na ang Blood Clan ay kailangang suportahan ang isang grupo ng mga desperado sa ilalim ng kanilang mga kamay. Bakit, ayaw bang pumayag ng master ng Wulei Sect? Malamig na sabi ni Mengshan, gaano karami ang ibinigay ng Zuman sa aking Yanwang Mansion noong una, at ngayon ang Wulei Sect ay walang pagbubukod. Anong uri ng mga kahihinatnan? Nang marinig ito, si Shi Wulei ay mukhang malamig at sinabi, Commander Mengshan, hindi mo ba iniisip na nakikipag-usap ka sa Leon? Master ng Wulei Sect, bakit sa tingin mo ay may kaugnayan ang Blood Sect kay Haring Xiaoyan? Kung hindi dahil sa ang bilang ng mga Spirit Stones na ibinigay nila bawat buwan ay higit na mataas kaysa sa inyo, hahayaan ni Haring Xiaoyan ang Blood Sect na kumilos sa sarili nitong pangalan. Tama ba? Malamig na sabi ni Mengshan, kung hindi ninyo kaya para sa Wulaiman, kung gayon ang Bloodgate ay nawasak na ngayon, na nagdulot ng pinsala sa mga interes ng aking Yanwang Mansion, at kayo Wulaiman ay magbibigay sa akin ng paliwanag. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng muling pagiging malamig ng aura na kumalma na. Ang master ng Jandaomen at iba pa ay palihim na nagdiwang. Kung nakialam din sila nang masira ang Bloodgate, baka kailangan nilang harapin ito sa sandaling ito. Banta kay Commander Mengshan.